Hello, good morning. Welcome back to my channel. It's been a while since nag-upload ako dito sa channel ko ito. I guess last upload ko was about 2022-23. So here, in today's video, pag-uusapan natin kung saan ba yung mas maganda, si ESL teaching or online teaching or si DepEd teaching. So since nakapasok na ako dito sa dalawang work na to, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Let's start it! So first, let's go with the advantages at saka disadvantages. Let's start from the hiring process. So, sino ba yung mas maganda? Si ESL teaching or si DepEd teaching? So, let's start kay ESL teaching. In ESL teaching, yung maganda sa kailang hiring process, within a week or some of them within a day, malalaman mo kung pumasa ka at kung makaka-proceed ka ba sa another step ng kanilang hiring process. And of course, malalaman mo kung pwede ka na bang magtrabaho within a week or sometimes within a day. So next, well kay DepEd, mostly nasa 5 months, 6 months, even a year mo malalaman kung makaka-item ka or hindi. So, kumbaga, napakahirap siyang i-handle kasi hindi mo alam kung mag-apply na ba ako dito, kung maka-item ba ako, kung marami bang item ngayon, kung masasali ba ako o hindi. So, kay hiring process, I'll go the first vote kay ESL teaching. Next, let's go kay salary. Sa salary para sa akin, same lang sila. Both of them merong advantages, both of them also merong disadvantages. So, kay ESL teaching, based on my experience, kikita ka ng malaki kung konti yung pahinga mo. Like for example, magtatrabaho ka ng 10 to 15 hours a day, for sure, kikita ka talaga ng malaki dyan. Pero yung katawan mo rin naman yung health mo, yung itataya mo doon. Yung mata mo, of course, yung health mo talaga may sira. The next naman, kay DepEd sa salary, yun yung pagandahan din eh. Alam mo kung magkano yung kikitain mo. And meron din mga penalties kaya kay ESL. Sabi nila, mag-DepEd daw kasi walang penalized doon, walang, hindi ako mape-penalty, ganun. Mayroon. Kapag ka nag-absent ka, kasi biometric yung gamit eh. Kapag hindi ka naka-in, hindi ka naka-out, may kaltas pa yung sahod sa DepEd. So same lang sila kay ESL. Kay ESL, kapag nag-absent ka, mayroon kang kaltas din. Depende sa kung ilang classes yung din-drop mo or tinag mo as absent ka. So yun yung pinagkaiba nila. And then naman, another thing is, kay salary, as of now, yung teacher 1 pa lang ako, that is about 28,512 or 514. Yung another na bonus kay DepEd is may mga bonuses kang matatanggap. Yung advantage naman kay ESL is hindi ka magpapasahe sa car, wala kang gasolinang kailangan iambag or wala kang gasolinang gagastusin kasi nga nasa bahay ka lang. Kay ESL yung gastos mo is internet connection. That is about meron ang 800 ngayon, 800 a month, 1,299, 1,699. Malaki-laki na yun. Kumbaga, sulit na yun na pang ESL. Yun ang gastos mo per month. Another thing na gastos kay ESL is yung pagkain mo. Kahit naman kay DepEd kung magastos din sa pagkain. And of course, yung maintenance ng laptop mo, ng mga gamit mo, kasi sa'yo yan eh. Laptop mo, generator, backup, kasi hindi ka pwede magturo ng wala kang backup. So yun yung gastos kay ESL. First, internet connection, gamit mo, maintenance ng gamit mo. Yun lang yun. Yung mga earphone, headset, and other things, even your phone. Then kay DepEd naman yung gastos natin is, daily na gastos natin ay, gasolina kung may motor ka or kung nagka-car ka papuntang school, di ba, sosyalan? Another thing is, pamasahe kung nagko-commute ka papuntang school, malaki-laki yun. In my case, yung gastos ko per week is nasa 200 pesos na gasolina. Then, another dyan is yung kain. Yung kain ko, actually, nababawon ako ng kanin. Since nasa bukid ako, medyo mura yung ulam. So, yung gastos ko talaga sa pagkain is nasa 50 to 100 pesos a day. So, kapag 50 pesos, total mo na lang, 50 times 5, kasi 5 days yung duty natin, so nasa 250 pesos, plus yung gas, nasa 450 pesos na. And of course, gagastos ka rin sa klase mo. For example, taekwondo walks, floor walks, kumbaga. And of course, kapag walang baon yung estudyante mo, nakakaawa talaga siya mga kapartners. So, gagastos ka talaga. So, in total, yung gastos ko a day, I guess, yung gastos na per day kasali yung pagkain ko, siguro nasa mga 100 pesos talaga siya a day. Then another thing is, aside sa mga floor walks, sa mga estudyante mo sa classroom, as of now, floor walks pa lang yung nagagastos. And of course, bond paper. Meron din namang nakukuha mga bond paper sa office, MOOE, pero hindi siya enough talaga. Hindi enough sa mga kailangan mo mag-print. Like for example, DLL mo, napakakapal po niyan. Exemplar, yung iba, makapal po talaga yan. So malaki-laki yung gastos mo sa DepEd kumpara kay ESL. Sa totoo lang. Next naman, let's go with your work stress. Gaano ba ka-stress si ESL at si DepEd? Kay ESL, sa totoo lang po, napakakalmado ko lang magturo sa ESL. Like, I can enjoy it. I can enjoy it myself. Minsan nga, nag-YouTube o nagtuturo, tumatawa. Mayroon din namang stress, especially kung yung estudyante mo, ano siya, hindi siya madaldal, hindi siya yung taong nakikipag-converse sa kanyang teacher, ganun. Medyo nakaka-stress siya. Pero yung stress na ESL na pagtuturo at kay DepEd ang layo. Kay DepEd kasi madami yung handle mo na bata. And then, nasa harapan mo silang lahat. Yung pasensya mo dapat mahaba. Ganun. Minsan kailangan mong i-one-on-one yung estudyante kapag hindi kaya. Well, kay ESL, nasa ano lang yan eh.
nasa 25 minutes mo lang yan. So, kung hindi mo na kayang i-handle yung bata, especially may mga rude student, then just watch YouTube online. Mag-ano ka, mag-surfing ka. Nakakawala ng stress yan, ganun. So, yung stress level talaga, pang 100% kay DepEd, nasa mga 50% lang yung kay ESL. Yung nakaka-stress ng kay ESL kapag kulang ka, wala kang backup internet, backup na electricity, yan yung nakaka-stress dyan. Kasi syempre, kaltas, at pwede ka rin mawala sa iyong trabaho. Yan yung isa rin. For investment, actually, yan yung isang negativity kay ESL. Anytime pwede kang palitan, anytime pwede kang matanggal. Kasi yung titingnan nila is qualification. It's your qualification, not your experience. Kung marami ka ng absences, pinakain nila yan. Pwede ka lang tanggalin anytime. Well, hindi mo yun may iwas sa makapag-absent kay ESL eh. Kasi what if like 5 minutes lang, pwede kang isab, ganun. Especially kay Yellow Company, depende yan sa company mo. So, medyo nakaka-stress yung idea na anytime mawawalan ako ng trabaho. Pero anytime pwede ka rin mag-apply kasi ang dami-daming ESL company. Next kay Deped, yung future mo, sabi nila secured. Yes, masasabi kong oo. Kasi alam mong anytime may papasok sa yung pera. And of course, kung penalty yung hanapin natin kay DepEd, mayroon po talagang penalties kay DepEd. Kung pag-absent ka, penalty. Kung malate ka, penalty pa rin. Same lang siya kay ESL, pero yung kagandahan, yung chance mong matanggal sa trabaho na sa mga, I guess, maybe 35%. Ganun. Kung hindi ka mananampalang estudyante, makakapag-stay ka talaga sa job mo. And of course, mayroong mga instances na pwede ka mag-absent na with pay pa rin, especially if you are pregnant, mga nganak, ganun. Yun yung mga magaganda mga opportunities na nasa kay DepEd. Next is sa future, depende lang yan sa sa'yo. Kung paano mo i-handle yung salary mo, yung pera na tatanggap mo kay ESL company, and of course kay DepEd. Kay ESL kasi, masasabi natin na pag nagwaldas ka, hindi ka invest wisely, mauubos talaga yung salary mo. Well, kay DepEd, yung loan na sinasabi nila na nakakapagpabigat na sa mga teachers, for me, hindi, it's a blessing. Kasi kung alam mo or kung marunong kang humawak ng perang yun, pwede mo siya i-invest sa lupa na mapagkakakitaan mo at meron ka pa rin marireceive sa salary mo. For example, let's say, mag-loan ako ng around 500,000, babayaran ko yan within 5 years, ganun, or within ilang years pa, ganun. Meron ka pa rin matatanggap sa salary mo. Yung iba nga nakakatanggap pa rin ng 18,000, 15,000. So, okay talaga kay DepEd for investment. Kung investment yung iisipin mo. Iwasan mo lang kay DepEd yung puro luho. Glutadrip, pangpaganda, mga branded na mga damit na halos hindi mo naman nasusuot lahat. Ako kasi hindi ako maluho, not materialistic person talaga. Yung sa akin, basta may dalawang pants, kasi puro naman uniform sinusuot. Yung mga gamit na isabli lahat eh. So yun, hindi pa ako nakapagpatay ng uniform na yung regular uniform talaga kasi hindi ko pa nakuha yung meron din pala tayong matatanggap na allowances kay DepEd for our uniform. So yun talaga. So overall, kayo rin talaga yung makakapag-decide whether pipiliin niyo si ESL o si DepEd. Kung ako yung tatanungin nyo, as of my experience, I'll go with ESL. That's all. Bye. Have a good day.